Ano nga ba ang mangyayari kapag pinagsama natin ang dalawang battery na magkaibang capacity? Kawawa nga ba yung mas maliit na battery? Magkaparehong uri ng battery, pero magkaiba ang capacity ng mga cells. Pwede kaya o hindi? At ano ang maaaring mangyari kapag pinagsama natin ang mga ito? Dahil marami ang nagtatanong kung pwede nga raw ba na pagsamahin ang dalawang battery na magkaiba ang capacity. Kaya ginawa natin ang video na ito. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. So gagamit tayo ng dalawang battery na may parehong smart BMS para madali nating mamonitor ang charging current at state of charge ng mga ito. At i-voltage check muna natin bago natin pagsamahin. 80 Ah ang capacity nitong battery na ito, 4S2P. At 100 amps JBD Smart BMS yung gamit natin dito. Meron siyang nakalagay na active balancer. At itong isa naman ay 100 ang capacity. 4S lang ito. At 100 amps din yung BMS na gamit natin dito. Pero ang brand niya ay Dali BMS. Meron na itong built-in na active balancer. At dito natin siya ise-set up gamit itong EP Ever Charge controller natin. Ilagay natin silang dalawa dito. At ikabit na natin ang wirings. Parallel connection tayo dahil 12 volts lang itong setup natin. At para po sa mga baguhan at bago pa lang natututo sa solar setup, ang connection ng wire kapag parallel connection ay positive to positive at negative to negative. At hindi magbabago ang voltahe. Same pa rin na 12 volts. Sa series connection naman ay positive to negative ang kabit. At dito ay tataas ang voltahe ng battery. So kapag dalawang battery na pinag-connect ay magiging 24 volts na. So ito yung monitor ng 100 na battery natin. May Bluetooth connection din siya pero ito na lang muna yung gagamitin natin. At charging na tayo ngayon. 44% na yung kanyang state of charge. At merong 13 amperes na pumapasok dito sa battery na ito. Itong isa naman, 30% pa lang yung state of charge niya. Lagpas 7 amperes lang yung charging current niya. Nahuhuli yung maliit na battery natin dahil mababa yung current na pumapasok sa kanya. Halos doble ang charging current dito sa mas malaking battery. At yan mga kasolar, full charge na sila pareho. Mas nauna talaga itong isa. Pero pareho na silang 100% at nang-stop na ang charging. Wala nang current na pumapasok. Yung voltage ng mga cell niya halos lahat ay 3.5 volts. Dito naman sa isa, nag-stop na rin ang charging current. Pero yung cell number 2 lang ang 3.5 volts. Siya lang yung pinakamataas. At hindi pareho yung voltage ng dalawang battery natin. Itong isa ay 13.5 at itong isa naman ay 14 volts. Pero pareho naman silang 100% ang state of charge. Nagkatalo lang talaga sa voltage ng bawat cells. At i-discharge naman natin ngayon. Tingnan natin kung alin dito sa dalawa ang mas mabilis bumaba ang state of charge. Pareho pa silang nasa 98% ang state of charge. Pero hindi rin pareho yung current na hinuhugot sa kanila. Mas mataas yung discharge current ng 100 na battery, 12 amps. Samantalang itong isa ay 5 amps lang. Fast forward. 41% na itong 100 na battery natin. At itong isa naman ay 47% pa lang. Mas mababa kasi ang amps na hinuhugot sa kanya. Kaya siya yung nahuhuling ma-discharge. At subukan din nating baguhin yung wiring connection natin. Yung una kasi natin ginawa kanina, magkasama dito sa isang battery yung positive at negative wire papunta sa inverter at charge controller. So ngayon, ililipat natin itong isang wire dito sa kabilang battery. Dito natin siya itatap. Itong negative wire para balanse kumbaga.
So ayan, tapos na nating ilipat. Turn on na natin ang breaker. Charging tayo ngayon. Tingnan natin kung may epekto nga ba. So ayan, 37% state of charge at 14 amps ang charging current. Itong isa naman, 35% state of charge at 8 amps lang yung charging current niya. Ganun pa rin mga kasolar. Hindi pa rin balanse yung pasok ng current dito sa dalawang battery natin. Kahit binago na natin yung wiring connection. Mas malakas o mas mataas yung charging current na pumapasok dito sa 100 na battery. At mas nauuna talaga siyang ma-full charge. Nagka-cut off lang yung BMS niya kaya nag-stop charging siya. Yung isang battery naman, tuloy-tuloy lang yung charging niya hanggang sa ma-full charge din ito. So hindi talaga sila nagsasabay at hindi balanse o hindi equal yung current na pumapasok dun sa battery natin. Pero ang kagandahan ay napu-full charge naman sila pareho. At dahil nga may BMS naman yung mga battery natin, ay protektado naman ito sa overcharging at over-discharging. So ganun pala ang nangyayari mga kasolar, base dito sa ginawa nating pagtitesting. Kapag pinagsama natin ang hindi magkaparehong LiPo4 battery, yung mas malaking battery ang laging nauuna. Mas nauuna siyang ma-full charge dahil mataas yung charging current na pumapasok sa kanya kumpara dito sa mas maliit na battery. Dahil mababa nga yung charging current na pumapasok sa kanya, kaya mas nahuli siyang ma-full charge. Tapos, sa discharging naman, mas nauuna namang ma-discharge itong mas malaking battery dahil mas mataas yung current na hinuhugot sa kanya. At ganun nga ang nangyayari mga kasolar. Laging nauna yung mas malaki. Unang ma-full charge at una ring ma-discharge. So mali pala yung akala natin na kawawa yung mas maliit na battery kapag pinagsama ang malaki at mas maliit na battery. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.